Okay, good morning. How are you today? Good morning po. Okay lang po. Okay, so we will continue now our series on the biblical history. Okay, so we are now on chapter 9. We will be dealing with the great three races. So welcome to those following us on our Facebook Live, and also those who will be following us on YouTube. And today tayo pinagpala na tayo ay nakapag-start ng maaga at we will be shortening our Bible study today. So it will take us 30 minutes, okay, for our consideration for today. So we will be directed to the main topic for today. Okay, dito po tayo sa chapter 10. Okay, chapter 10 ng Genesis. The three great races. Okay, bago pa man tayo ay magpatuloy, tayo po muna ay magkaroon ng prayer thought. It says here, no finite man or mind can fully comprehend the existence, the power, the wisdom, or the works of the Infinite One. Says the sacred writer, canst thou by searching find out God? Canst thou find out the Almighty unto perfection? It is as high as heaven. Who canst thou do?
deeper than hell. What canst thou know? The measure thereof is longer than the earth, and broader than the sea. Job chapter 11, verse 7 to 9. The mightiest intellects of the earth cannot comprehend God. Men may be ever searching, ever learning, and still there is an infinity beyond. Yet the works of creation testify of God's power and greatness. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Psalms 19:1. Those who take the written word as their counselor will find in science an aid to understand God. The invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead. Romans chapter 1, verse 20. So this thought will remind us that we cannot really fathom all the things that God had made. But through the scripture, we may have the glimpse. Mayroon po tayong tatanaw kung paano natin makilala ang Panginoon na kung saan ay sa ating pag-iisip ay limitado. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nagpakita sa atin sa pamagitan po ng kanyang mga nilalang ay maunawa natin po ang Diyos. Sabi nga po rito, ang di nakikitang mga bagay niya mula pa ng lalangin, ang sanglibutan ay maliwanag na nakikita, na naunawaan sa pamagitan ng mga bagay na ginawa, maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos. So sa ating patuloy na pag-aaral dito sa biblical history, we will know God better. Okay, so tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa umagang ito kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo po ay gumising sa amin upang sariwain muli ang inyong mga salita, especially dito po sa aming pag-aaral sa biblical history, the foundation of our faith, that we need to know you, O God, more so that our relationship will be closer to you. Thank you so much, O God, for this privilege. We ask that may your Holy Spirit will guide us into all truth, that all things that will be studied or studying today will be a glimpse of the goodness that you have prepared for your people. Thank you so much for being with us today. Kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay kasama namin sa pamagitan po ng Banal na Espiritu. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So dito po tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral in our study of the biblical history. And welcome for those who will be following us in this series. We have started with creation, and now we are now in chapter 10. Okay, in Genesis chapter 9, verses 28 and 29. Okay, this is actually a part of our review because we will be dealing with chapter 10. Okay, we will read. If you are ready, Sister Veronica, Genesis chapter 9, verse 28 and 29. Or anyone who can read this one. Okay po. Genesis 9:29. Ang lahat ng naging araw ni Noe ay 950 taon at siya ay namatay. Okay, so this is an introduction where Noe, after the flood, he lives 950. Okay, 50 years na kung saan ay namuhay po siya ng 300, okay,
350 after the flood. Okay? Now, we will deal with the three genealogy or three great races. The Genesis genealogy, the history of the nations, na kung saan dito po natin matungayan kung paano po ang mga bansa ay lumago pagkatapos mo ng flood. Sabi po rito, these were the families of the sons of Noah according to their generations in their nations. And from this, the nations were divided on the earth after the flood. Apostasy manifested when Noah's descendants increased in number. So habang dumami po ang tao, ay dumami rin ang kasamaan. Okay? Bagamat God preserved life and He preserved Noah as a righteous man, but yet one of his son ay nagkaroon po ng kasalanan. Kaya yun po ang naging batayan na dumami po ang makasalanan sa lupang ito. Ano? But as Noah's descendants increased in numbers, apostasy manifested itself. Those who desired to cast off the restraint of God's law decided to separate from the worshippers of Jehovah. They determined to keep their community united in one body and to find a monarchy which should eventually embrace the whole earth. In the plain of Shinar, they resolved to build a city, and in it a tower that should be the wonder of the world. This tower was to be so high that no flood could rise to the top, so massive that nothing could sweep it away. Thus, they hoped to secure their own safety and make themselves independent of God. Ito po yung naging mitsa ng paghihiwalay at pagkaroon po ng iba't ibang language. Okay? At malaman po natin sa linlahi dito ni Noah na kung saan ay mula lang doon sa tatlo ay dumami at talagang pinuno ang lupa. At hanggang ngayon, we have this worldwide population expanding. Okay? Na kung saan ay dumami po yung mga lahi ng tao. Okay? So we will just go with the three sons of Noah. We know Shem, Ham, and Japheth. Now, this is the genealogy of the sons of Noah, which actually will, ito po yung mga na lahi na pinagmulan po hanggang ngayon. No? Mula doon sa flood, ay dito lang po sa tatlong ito ang nag-spread out or nagdami. This is the genealogy of the sons of Noah. This may mark another transition in the records that Moses collected to compile the book of Genesis. So dahil alam po natin na si Moses po ang sumulat ng librong ito, kaya nga po dito ay kanyang pinaplastar kung ano po at sino yung mga taong kabahagi po sa kasaysayan ng Biblia. And sons were born to them after the flood. God told humanity to multiply after the flood. And this indicates that they did. Humanity and life went on. So ang buhay ng tao ay patuloy na dahil doon sa creation, God created Adam and Eve at nagkaanak, dumami sa pamagitan ni Cain ay namuhay ang nagkaroon ng makasalanan at ipinanganak si Seth at doon po ay sa anak niyang si Enos ay nag-umpisa sila to call God once again. At pagkatapos po niyan ay marami po ang nagdaan at dumami rin po ang tao. At lumaganap, hindi makatiis po ang lahi ni Seth na sila ay manirahan doon sa kabundukan
ang ilan sa kanila ay bumaba doon sa kapatagan kung saan yung lahi ni Cain ay nandoon. Kaya nga po nagkaroon ng contamination at nagkaroon ng wickedness at lumago ang kasalanan sa sanglibutan at si Noah lamang ang nagtagpuan na banal at matuwid. Kaya nga po nagkaroon ng flood at ito ngayon ay ating matunghayan na itong tatlong anak niya ang siyang nagpatuloy ng lahi, okay, ng tao. So, tatlong anak ni Noah, si Shem, si Ham at saka si Japheth. Ito lang po yung pinanggalingan ng lahat ng lahi. Okay, sa kasaysayan. Now, dito po tayo sa Genesis. Unahin natin yung verse 1. Genesis chapter 10, verse 1. Okay, bago ang verse 2. Basahin po. Apo, sige. Ang mga ito ang mga salinlahi ng mga anak ni Noe, sina Sem, Ham at Japhet. At sila'y nagkaanak pagkaraan ng baha. Ang mga anak ni Japhet, sina Gomer, Magog, Maday, Havan, Tubal, Meshek at si Tiras. Okay, so ito po yung mga anak ni Japheth. Inuna po natin dito si Japheth sa verse 2 na kung saan ay ilan po ang kanyang anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Complete. Wow, 7. 7 po yung kanyang mga anak. Okay? At yung anak na ito, he actually, kung ating suriin sa kasaysayan at kung papaano po nangalat at matatagpuan ng kanilang mga lahi, ay binigyan po natin dito ng mga places where we can identify them. Okay? Ayon po sa kasaysayan at ayon po sa pagkalatag ng mga lahing ito. Okay? The sons of Japheth, he was the father of the Indo-European people. Okay? Those sketching from India to the shores of Western Europe. Okay? They are each linked by linguistic similarities that often seem invisible to the layman but are much more obvious to the linguist. Ito po yung mga lahi na kung saan ay ang Indo-European. Ito po ay yung kumalat sa sanglibutan. Based ito sa geographical history at pagkalat po ng mga lahi. Ngunit hindi pa po natin na-tackle yung paghihiwalay, the origin of languages. Ito lang po yung pauna doon sa mga anak na kung saan ay anak ni Noah. At ito po si Japheth. At si Japheth ay nagkaroon din po ng mga anak. Kaya dumami rin po yan kasi magkaroon ka ng 7 sons ay talagang malaking lahi na po yan. So ang una po rito si Gomer. Gomer, from this son of Japheth came the Germanic people. Okay? From whom came most of the original peoples of Western Europe. So ito po yung mga information na yes, we have not studied in the Bible but yet in the historical background na ilatad po ng history ay ito po yung mga taong Germanic, the Germany. Okay? Yung lahi ni Gomer. At this includes the original French, Spanish, and Celtic settlers. Bagamat sabihin natin hindi pa po sila nangalat, hindi pa po nagkaroon ng languages, but yet these are actually people that scattered throughout Europe, part of Europe. Kasi ito po yung kabahagi po sa Indo-European peoples na kung saan ito po yung mga lahi ni Japheth. At ang pangalawa po rito si Magog. Magog, okay? Si Tubal, yung si Meshek. These settled in the far north of Europe and became the Russian people. So, yan po yung trace of their yung lahi nila.
mga Russian. Okay? So, kaya nga po mayroong Magog dyan. Magog, okay? Magog, the Russian people. And these are actually in North Europe. So, dito po nagmula yung mga lahi na yan. Okay? Kay Magog, Chobal at saka Meshek. Ngayon, si Madai naman ay from this son of Japhet came the ancient Medes, and they populated what are now called Iraq, Iran. So yan po yung Madai. Okay. And the peoples of India also came from this branch of Japhet's family. So makikita po natin na talagang kunin po siya, scattered siya. So ito mga pamilya niya na kumalat po sa kasaysayan, sa geographical location sa Europe. Si Javan from this son of Japhet came the ancient Greeks, whose seafaring ways are described in Genesis chapter 10 verse 5. So ito po ay madadaanan natin sa ating pag-aaral. So these are actually the descendants of Japhet na kung saan nangalat po sa Indo-European people or Indo places na kung saan ay yan po ay matagpuan natin na nangalat po sila. Okay. The sons of Gomer were Askenas, Rephat, and Togarma. Parang mahirap po yung mga pangalan nila, no? So, si Askenas po ay from this son of Gomer came the peoples who settled north of Judea into what we call the Fertile Crescent. So these are places that near the place in Judea's land. Togarma, from this son of Gomer came the Armenians. And then, so ito po yung mga lahi na. So more on the names of people that we can glean from or makuha natin sa history. So marami po mga names na nabanggit po dito sa chapter 10. At after po nito ay yun po yung sa chapter 11, chapter 12 ay matungayan po natin ang separate na po o pagkaroon ng origin na mga different languages. At dito sa verse 4 and 5, basahin nga po natin mula doon sa 3, grade 3, 4, 5. Genesis Ang 10. mga anak ni Gomer sina Ashkenaz, Rephat at Togarma. Ang mga anak ni Javan sina Elisha, Tarsis, Kittim at Dodanim. Sa mga ito, nahati ang mga pulo ng mga bansa sa kanilang mga lupain, ang bawat isa ayon sa kanyang wika, sa kanilang mga angkan at mga bansa. Okay, so binanggit lang po dyan ni Moses na may mga wika na dahil alam niya po sa history na kung saan ay magkaroon po ng iba't ibang wika. Okay? So dahil si Moses ngayon ang sumusulat, so dinidescribe niya po na itong mga lahing ito ay nangalat po sa mga lugar na yon. Okay? Bagamat hindi pa na po natin nadaanan yung different languages, ay inunahan na po ni Moses na sinulat po na itong mga taong ito ay nakalat po sa mga lugar na ito. Kaya nabanggit po natin yung mga lugar na yon. Dahil Moses has a knowledge of these people. Kaya nga po ay sinulat niya na yung mga lugar kung saan sila. Okay? At na-identify po ayon po dito sa ating pag-aaral na ito po ay pinagtuunan ng pansin ng mga geographical historist na kung saan sila po ang nagbigay ng mga lugar na ito at yun na nga po yung sa kasaysayan. So, dito sa chapter 10 verses 4 to 5, sons of Javan, the ancient Greeks, na kung saan na itong mga anak niyang Elisha, Tarshish, Kittim, Dodanim, ito po yung mga anak niya na kung saan the coastlands people of the Gentiles
were separated into their lands, everyone according to his language. So according to their families, into their nations. So ito po yung mga glimpse of the nations that had been divided, na kung saan ay makita po natin na they actually inhabit, na sila po ay nanahan sa iba't ibang lugar para magkaroon po ng pagpuno ang lupa. Okay, yan po yung utos ng Panginoon, na punuin ang lupa, na kung saan ay dumami nga po. Dito pa lang sa lahi ni Japhet. Okay? Now, the sons of Javan were geographic names that spring forth. These names in this chapter abound. Linguists have no trouble seeing the connection between Kittim and Cyrus, Rodanim and Rhodes, Gomer and Germany. So these are actually the names connected with the places. Okay? So mapapansin natin dito na yung Kittim, yan ay associated with Cyrus o si Prus. Okay? Na kung saan ay yan na po yung lugar doon sa Europe. And then Rodanim, which is Rhodes. So place po yan. And then Gomer is Germany. So these are the names that are associated with the places known to us today. And Meshech and that is Moscow. So si Meshech ay kwan po yan, mga Russian. Okay? Ang Tubal is Tumult. So that is actually the association of the names na connected po dito sa biblical accounts, na kung saan ay kung sa atin, basahin po natin ay hindi natin alam kung saan po sila nalalagay. Pero dito po, mga association of their name to the places na kung saan ay mababasa po natin sa kasaysayan. Everyone according to his language. Dahil si Moses ay alam niya na itong mga taong ito ay nangalat sa mga lugar na ito. Dahil alam niya po yung Tower of Babel. Bagamat sa ating pag-aaral ngayon ay hindi pa po natin na take up. But Moses in advance has a knowledge of this. So kaya nga po ilatag niya po kung saan itong mga lugar, mga taong ito. Okay? So these are actually the division or the distribution na nangalat po yung lahi ni ito pa lang ay kay Japhet, na kung saan ay they live in different places, nangalat sila dahil yun po ang kanilang mamanahin na mga lupa. Okay? These divisions of mankind develop into language, genetic, families, and ethnic nations divisions. So iba't iba po yan, na kung saan nahati po sa iba't ibang bahagi ng lupa, na iba't iba rin po ang kanilang mga language ayon po doon sa pagkatala ni Moses. Okay. Now, so ito yung mga anak na mga ninuno o descendants ni Japhet. Okay. Now, tingnan po natin sa descendants ni Ham. Okay. From verse 6. Pakibasa nga po ng verse 6. Ang mga anak ni Ham ay sina Cus, Mizraim, Put at Canaan. Okay. So dito na po yung mga anak ni Ham. Na alala natin na si Ham ang siyang nagkasala. Okay? Yesterday, we studied that Ham had been experience na siya po ay nakaranas ng pagkakasala sa kanyang ama. Ngunit ang curse ay nandoon kay Canaan. So si Canaan, yan po ay pangatlong, ayon po dito sa tala na ito, ay pang-apat po siya. Ano po? Si Cush, Mizraim, and Puth, and Canaan. Bakit na kay Canaan yung curse kung may ibang anak pa naman pala si Ham? So yan po yung mga question na ating pong matatanong dyan. Bakit nandoon natuntun o na nagkaroon ng talagang curse ang si Noah? So ibig sabihin na there is something behind that mga pangyayari. So the descendants of Ham are the peoples
who populated Africa and the Far East. So yan po yung kabahagi sa lahi ni Ham. Kaya mayroon pong mga nagsasabi na nanggaling po tayo. Nanggaling tayo sa lahi ni Ham. Okay? Dahil during that time, nung pumunta po dito yung mga Spaniards, we are actually what we call mga pagano. Ang ating mga ninuno ay mga pagano. They worship the the objects, the sun, the stone, the mountain. They worship like that. So dito po ay mapapansin natin na Ham was actually the one that saturated the places in Africa. At sabi po ng mga historian ay bakit naging kaya sinasabi silang curse. They are the tawag nito yung mga servants at sa kasaysayan pa po ay they are actually parang mababang uri ng mga tao at mataas na mga uri ng mga tao ay mga puti. Kaya nagkaroon po ng mga problem na yung mga slave ay mga black people. Kaya dito natin mapapansin mga kapatid na Canaan could be black or yan po yung ayon po sa pinag-uusapan sa mga historian na kung saan siguro itong si Canaan ay mga black ito po yung pinanggalingan ng black people na they are actually the lowest form or lowest level of people. Ito po yung napag-usapan sa history mga kapatid, ano? So these are actually the things that we can dig with in the history at pinanggalingan po nito. So Ham, the descendants of Ham are the peoples who populated Africa and Far East. Cush, apparently this family divided into two branches early. Some founded Babylon, notably Nimrod, and others founded Ethiopia. Okay? So itong Cush kasi father of Nimrod. Okay? So dito po nanggaling yung Babylonia. Okay? So these are actually the historical background na kung saan ay dito po nanggaling yung pagpatayo po ng Tower of Babel. Kaya dito natin mapapansin mga kapatid na through the son of Ham, okay? Sa lahi ni Ham, nandyan po mag-umpisa ang rebellion. Dahil itong si Nimrod anak ni Cush, okay? Na kung saan ay nag-establish ng Babylonia. At actually after nito mga kapatid ay they actually go to the Shinar, and Shinar doon sila nagtipo na sabi nila, okay, let us build the tower. And they just follow Nimrod because Nimrod is the king of the time. Parang siya po yung hari-hari, siya po yung nangunguna at wala pong oppose sa kanya. Kaya nga po this Babylonia was actually established by the descendants of Cush, na kung saan ay nagkaroon po siya ng anak na Nimrod na atin pong mapag-usapan din. Okay, Mizraim, this another way the Bible refers to Egypt. So dito na po natin malalaman yung Egyptian ay Mizraim. So these are actually the people who occupied places in a biblical history na kung saan dito natin mapapansin na kung saan yung descendants of Ham is actually parang may kwan tayo. Mayroon tayong connection kay Ham because Ham is actually the one that saturate the places in Africa and the Far East. Nasa Far East po tayo. Okay? So, ito po yung madidig natin sa biblical history. Kaya we can actually trace back and study more on the historical background kung totoo ba po na tayo ay nasa lahi ni Ham. Okay? Tingnan po natin later sa ating mga pag-aaral dito sa biblical history. So, basahin po natin ito na po yung sons of Cush.
nabanggit po natin na yung si Ham ay meron pong mga anak na kung saan ay dito po ay nagkaroon po siya ng ilang anak? 1, 2, 3, 4. 4 na anak. Ngunit ang curse po dito ay napunta kay Canaan. Okay? Pero itong si Cush ay naging familiar po siya. Okay? Familiar siya sa biblical history dahil siya po ang pinanggalingan ni Nimrod. At si Nimrod po ang siyang instrumental to establish or to build the tower. Okay? Basahin po natin and we will actually stop on here. We will continue on tomorrow para at least ma-limit po natin ang ating time because 30 minutes lang po sana ang ating schedule. Pero minsan nung una po nating mga studies ay nag-extend po tayo ng 13 minutes at ayoko pong makuha din yung ating time. Ano? So basahin po muna natin dito and then we will have to explain. Okay? Genesis chapter 10 verse 7 to 12. Sige po. Ang mga anak ni Kus ay sina Seba, Havila, Sapta, Raama at Sabtika. At ang mga anak ni Raama, sina Sheba at Dedan. Naging anak ni Kush si Nimrod na siyang nagsimulang maging makapangyarihan sa lupa. Siya'y makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon kaya't karaniwang sinasabi, gaya ni Nimrod na makapangyarihang mangangaso sa harapan ng Panginoon. At ang simula ng kanyang kaharian ay ang Babel, ang Erek, ang Akad, ang Kalne sa lupain ng Shinar. Buhat sa lupaing iyon ay nagtungo siya sa Assyria at itinayo ang Nineveh, Rehoboth, Ir at ang Kale. Ang Resen sa pagitan ng Nineveh at ng Kale na isang malaking bayan. Okay, so dito po mapapansin natin na dito sa lahi ni Ham, sa pamagitan po ni Cush ay lumawak at nagkaroon po ng mga establishment ng mga city, the popular city and great city in the world, na kung saan yan po ay kasama dito yung Babylonia, the kingdom of Babel, Erect, and also actually the land na nabanggit din kanina, Egypt, yung Ethiopia. So yun po yun yung mga kasama sa places na kung saan ay was established by the descendants of Ham na talagang marami ito po yung mga lahi actually ni Ham na sa pamagitan po ni Cush ay nandito po lumabas si Nimrod na siyang pinakamakapangyarihan at that time and he establishes the city of Babylon na kung saan yun po ay naging popular po sa biblical history. Kaya atin po matagpuan dito sa ating pag-aaral na talagang may mga background po na kung alam po natin yung mga biblical history ay dito po natin makikita na God has allowed the earth to be occupied by different kinds of people. Okay? And dito po, last po ito na slide. Cush begat Nimrod. One son of Cush worthy of note is Nimrod. He was a mighty one on the earth, but not in a good way. Yan po mga kapatid, ano? He ruled over Babel, which was the first organized rebellion of humans against God. The name Nimrod itself means, let us rebel. Yan po mga kapatid. So, dito po ang pinanggalingan ng Babylonia. Those who rebel against God are actually has the spirit of Nimrod. Nimrod, the name itself, sa pangalan pa lang mga kapatid ay kaulugan niya pala ay let us rebel. Mag-rebel di tayo. Hindi maganda yung pagpangalan ng Nimrod. Baka magkaroon tayo ng mga anak ng Nimrod. Yan po pala ay let us rebel. Okay? Like Nimrod, the mighty hunter before God or before the Lord, the context shows
that this is not the complement of Nimrod. The idea is that Nimrod was an offense before the face of God. Bakit po? Siya ang nanguna sa pagpatayo po ng Torre ni Babel. Okay? So yan po yung originator of the Tower of Babel because he want to have name. Yan po yung ating mapag-aralan pa sa pagpatuloy. So ayon po dito sa Spirit of Prophecy, Christ Triumphant, page 70, paragraph 2. The schemes of the Babel builders ended in shame and defeat. The monument of their pride became the memorial of their folly. Yet people today are continually pursuing the same course, depending upon self and rejecting God's law. It is the principle that Satan tried to carry out in heaven, the same that governed Cain in presenting his offering. So dito po natin mapapansin na this is actually the spirit as well of Cain, na kung saan yan po ay nagmula po kay Satan. Okay? So dito lang po muna sa part na ito ang ating pag-aaral. Okay? Tomorrow dugtungan po natin dahil we are limiting our time because ang ating mga kapatid ay they have also schedules at nagsobra tayo konti at I hope that you understand na we will come on time 6:30 para po makapag-start tayo at saka we can have our study. Pero yan po ay paunti-unti na matakal natin sa ating series of biblical history. Any question? Any clarification po? Wala naman po sa akin, brother. Okay. So, Ang masasabi ko lang, no, na-amaze ako sa nalaman ko ngayon. Yes po, Sister Marianne, there are actually we need really to study the biblical history, pero karamihan po sa atin kahit po sa association ay doesn't have this background. Kaya nga po inumpisahan ko ito, at least we are aware of the origin of these people, na kahit yung kay Ham ay ayon po sa kasaysayan ay tayo po lang pala ay nanggaling po sa lahi ni Ham dahil siya po ang nagpenetrate po sa Africa, okay? And then part po ng Africa at saka nag-extend po siya sa Far East. Yung Far East ay sa atin po yung lugar, okay? So ayon po sa biblical history, ang lahi po natin ay nanggaling doon kay Ham. Okay? At si Ham po, mga kapatid, ay yun na nga po ang nagkamali o nagkasala kay Noah. Kaya karamihan po dito sa Far East, mga kwan po siya. Iba't ibang ugali po, ano. So yan po yung namana ng tao na genealogy na kung saan ay nangalat po at dumami, pero nagkaroon na po ng pagkahalo-halo. Kung yun po ang natagpuan sa historical o geographical historians or mga historicists, kasi nagkuhan po sila they actually dig up the history at ito po matatagpuan natin sa kasaysayan na yung mga lahi ni Ham ay nangalat po dito sa Africa, po mainly, at ang iba ay nangalat po doon dito sa Far East. Kasama po yung Southeast Asian countries na yan po yung mga lahi ni Ham. Okay? But we know that Canaan was the fourth son of Ham na may curse. Kaya nga po yung ang lupain ng Canaan, yun po ay naipromise ng Panginoon, they should not stay there. That's why the Israelites should stay or should
should inhabit that place. Okay? Okay, oo. Alam nyo, nagtataka ako bakit Genesis. Gusto ko kasi doon na sa Revelation, pero ngayon ang sinabi mo, na-open ang hunahuna na ako, maudi ay dapat yun. Ah, kasi we need to have actually background din na kaya nga po ay itong biblical history is a foundation. Nandun kasi ang creation na pag-aralan po natin ang sunod-sunod na pag-study. At ang history actually mga kapatid, history and prophecy cannot be separated. Okay? Oo. Yung kasaysayan po ay yun po yung fundasyon na kung saan sabi ni King Solomon, the wisest man in the earth, sabi po niya sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9, sabi po roon, walang bago sa Oo. ilalim ng lupa. Oo. Ang lahat ay mga mangyayari muli. So we need to learn lessons from the past. Kaya nga po itong mga karanasan po sa Genesis ay sinulat po yan para we can learn a lesson na we need not to rebel against God. Katulad kay Nimrod. Nimrod was actually he exalt himself, pride. So these are actually learning experiences na dapat nating makita at maiwasan po mga kapatid. So these are actually the things that we need to learn. Okay? So, Naka-record na nino kay na-late manggod ko, naka-record nino. yes. Okay. Record po lahat ng ating mga pag-aaral at naka-translate na rin po to sa Ilonggo, sa Tagalog. At actually we have all of these actually we have PowerPoint na kung saan pwede nga po mabasa at later. This is one of the project of sa iniisip ko po sa education department natin, we should have a written biblical history para po at least may background po tayo. At doon po sa ating National Center, we can have a book that will actually reviewed para po managdagan po ng kaalaman ng ating mga kapatiran. At this is a part of our growing in our knowledge of God. Okay? So, dito lang po tayo mga kapatid dahil nag-promise pa ako na 30 minutes lang sana pero nag-extend po tayo because we cannot really control the time. So, pasensya po sa ating mga kapatid na kung ang time natin ay kwan po nabawasan ay let's understand that we really want to have that on time. Pero napakaiksi lang po yung 30 minutes. Okay? So thank you so much. Any reaction po? Sister Veronica, okay lang po ba? Nagsobra po tayo konti. Okay lang po, brother. Actually po, brother, nag-join po yung sinasabi po naming pastor na hinihingi niya po yung slides. And kung may time daw po kayo, you will talk po, parang ganon. If meron pa po time. Okay. Ganun po, ilang po. Yung slide daw po ng yung PowerPoint presentation, pasend daw po. Kasi, po, parang need po ata nila or parang na-amaze po ata. Okay. Yeah, thank you naman at may nag-join pala si Pastor kaibigan ba kaibigan ni Sister Kat? Yes po. Okay. So, it is actually a blessing for us as well na may mga pastor din na makinabang po sa ating pag-aaral, na I'm willing really to share this PowerPoint. All of these studies actually naka-PowerPoint po yan. And I've translated it in Tagalog. Bagamat hindi po clear na Tagalog yung pagka-translate yan, pero at least I just tried to translate it in Tagalog, and it is also presented in English. Okay? So salamat po at pasensya na po mga kapatid kung ma-shorten po natin yung ating pag-aaral. Pero ikwan po natin yan, dugtungan natin bukas para po maging maaga tayo po, 6:30.
I-announce ko lang po kung anong oras kasi adjustable naman po tayo sa ating time. Okay? So I hope that you understand. Sa ating mga kapatid na sumusubaybay po, huwag po sana kayong magsawa sa patuloy po ng ating pag-aaral na ito po ay part ng ating learning para at least we have the background in studying the prophecy as well. Okay, so to close, let us kneel as we pray. Our dear and kind lovely Father, once again, oh God, we would like to thank you for this privilege that we have the glimpse of the biblical history, the foundation where the people had been scattered throughout the earth. That we need to realize that history is important as well in our study of the Bible. That's why we are opening our eyes, or we have introduced this study as part of our learning na Panginoon, tulungan nawa kami na maunawaan po sa pamagitan ng mga kasaysayan na itala sa banal na kasulatan. Ito po ang magbigay sa amin ng dagdag na karunungan at pagkaunawa po sa inyong plano na bagamat dumami at pinuno ng lupa, ang lupa ng tao, at nagkaroon po ng mga wicked, mga masasama sa lupang ito, ay meron pa rin po kayong panukala at pinili ng mga tao na tatayo sa prinsipyo. Salamat, Panginoon, at basbasan niyo po ang bawat isa sa amin na magpapatuloy pa po na mag-aaral ng inyong mga salita. At ito po ay aming dinadalangin na mangyari nawa ang inyong kalooban, hindi ang sa amin. Ito po ay dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto the insight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po mga kapatid. Ito po ay kalahati pala mo ng chapter 10. Bukas po ay dagdagan natin. Dugtungan po natin ito. I-recall ko rin po yan. Don't worry mga kapatid. Atin pong mabaybay ang lahat ng mga pag-aaral po dito sa biblical history. So God bless po mga kapatid. God bless. Bye-bye. Bye-bye.